Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa Panginoon Diyos, Banal na Panginoon Kristo at Kabayan ng Kaliwanagan Banal Santa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating Banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating Banal na Panginoon Diyos ay ang pagsilong ng Kristo at ihandog ninyo ang inyong sarili bilang buhay na ayon sa Diyos, banal at kalugod-lugod. Ngayon, babasahin ko po sa inyo itong mga mensahe ito mula sa Bagong Tipan o mabuting balahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas, Kabanata 1, talatang 30 hanggang 31, ito po yung mensahe. Kaya't sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y pangangalan mong Jesus. Siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Bibigay sa kanya na Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. At ipagpatuloy po natin, kaya Apostol San Lucas pa rin, Kabanata 2, talatang 7, ito po yung mensahe. At isinilang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang kanyang sanggol at iniga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. At pagpunta sa kay Apostol Lucas pa rin, Kabanata 2, talatang 10 hanggang 14, ito po ang mensahe. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Patuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 2, talatang 10 hanggang 11. Ito po ang mensahe. Gayon na lamang ang galak ng mga nang makita nila ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang sanggol sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at siya'y sinamba. Binuksan nila ang kanilang silidran at tinadugan siya ng ginto, kamanyang at pera. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 2, talatang 1 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang hambag ng Diyos sa atin, ako'y namamanig sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Mag-ibig kayo na parang tunay na magkakapatid. Ito natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 3, talata 17 hanggang 18. Ito po ang mensahe. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya, upang sa inyong pagkat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Pilipos, Kabanata 4, talatang 4 ang mensahe. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Kolosas, Kabanata 3, talatang 15. Ito po ang mensahe. At panghariin ninyo sa inyong puso ang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon, ating siyang pasalamatan. At ngayon, ipaliliwanag ko po sa inyo ang ibig sabihin ng mga mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos sa sangkatauhan. Nais po magbabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na mula din sa tema na ang pagsilang ng Panginoon sa Kristo ay handog ninyo ang inyong sarili bilang buhay na ayon sa Diyos, banal at kalugod-lugod. So nais magbabatid sa atin ng banal na Panginoon Diyos na yung araw ng pagsilang ng ating banal na Panginoon Diyos sinugo niya ang kanyang buntong na anak para magkatawang tao. So
siya ay kaya natin mga tao, siya ay o isinilang ng banal na Santa Maria. So, yan. Siya ay isinilang at ito ay isang mabuting balita na dapat nating pasalamatan at dapat nating patuloy na sa pagunitang ito ay pagdiriwang ng karawang ito ay ating naipagdiriwang ang ito niya o ang ng ating banal na Panginoon Kristo sa mundong ito na siya ay isinilang. At dito ay nais ng ating banal na Panginoon Diyos na ating ihain yung ating mga sarili bilang handog na buhay at kalugod-lugod sa Kanya. So yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos na sa paggunita ng kaarawan ito o pag-selebra ay nais niya na tayo ay manampalataya sa Kanyang anak at tayo ay ihandog natin yung ating sarili sa Kanya bilang kalugod-lugod at bilang buhay na hain sa ating banal na Panginoon at sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanyang at pinakikita na pinababatid ng banal na Panginoon Diyos na mula doon sa mga pantas o imago sila ay nagpatira pa sa ating banal na Panginoon. Whatever na kahit sino pa na mga hari din dito sa atin ay magbigay pugay ng banal na Panginoon Diyos. Yan, kagaya ng kanyang mula nga ng pagsilang. At hindi lamang yan, syempre ito ay pagunita at ang araw-araw natin gawin ang mabuting balita na kanyang inihayag nga sa atin para tayo isang napakahalagang pagpapala ang ipinagkaloob sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay higit sa lahat ng bagay ang Panginoon Kristo na kanyang ibinigay sa atin para tayo mula doon sa katubusan sa ating pagkakasala, syempre yung pagpapatawad na tayo muling magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yan ang mahalaga dyan, buhay na walang hanggan at walang hanggang pagpapala na pagkakaloob sa banal na Panginoon. Sapagkat lahat ay ginawa sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo, what more pa dito sa mundong ito kayang ibigay sa mga taong mananalig sa atin. Kaya kung tayo ay mananampalataya, kagaya nung itinakda ng banal na Panginoon Diyos, sa pamamagitan niya ibibigay niya bagong langit, bagong lupa, yung bagong Jerusalem na itinakda niya para sa atin. Inihanda niya para doon sa malilitan. Higit pa dito sa mundong ito ang ibibigay ng ating Banso Kristo kung tayo mananampalataya sa Kanya. At mula doon sa ating inihag niya na talagang hindi natin mai-explain kung walang hanggang biyaya na may ibigay pa sa atin ng ating banal na Panginoon. Mula doon sa ating nabibigturan naibigay na larawan ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating kinabukasan na tayo ay may bagong lupa na tatamasayan natin na lahat ng mga lupa. At hindi pa roon na hindi pa natin ma-explain kung ano pa ang maaari ibigay sa atin ng ating banal na Panginoon. Higit dito sa tinatamasa natin ito. So, yun. Kaya tayo sa puto, tayo ay pagkaroon ng pagmamahalan at pagtupad ng mabuting balita na inihayag at ginawa ng ating banal na Panginoong Jesucristo. So, kaya tayo ay magpasalamat at tayo ay mananampalataya sa ating banal na Panginoong Jesucristo at lagi tayong magpuri sa ito ng ating banal na Panginoon. Pag sa panahon ay magkaroon tayo ng malaking pag-asa ng kaligtasan. Yan. Kaya nasa sa ating mga gawa ang ating kaligtasan. Kaya tayo ay ang bawat individual ay nasa sa kanilang mga gawa ang kanilang kaligtasan. Kaya tayo ay mula dito sa ginawang ito na pagsugo sa Panginoon Kristo ay maligtas tayo doon sa ating pamumuhay na ito. Wala nga doon sa pagkayat sa atin sa kasamaan o paggawa ng hindi mabuti. So yun, at na ay nagabayan na naman kayo ng
Bibleized promotion sa inyong spiritual na pumuhay at kayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual at kayo ay patuloy na magkaroon ng malaking pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo at maligtas kayo sa tamang panahon. At tayo ay dumadalangin ng gabay ng banal na Santa Maria na palagi tayong gabayan ng kanyang milagro sa ating pagbabahaging ito at kinitin kayo sa inyong pamumuhay. Sa gayon ay nagagabayan kayo sa pang-araw-araw niyong pamumuhay na mula sa pagtalima ng mabuting balita at magkaroon kayo ng kaligtasan ng Espiritu. Gayunman, hindi man nag-aparisyon o nag-milagro ang banal na Santa Maria ng mga kaliwanagan, yung mabuting balita ay isa na itong malaking kababalagan at gabay para sa buhay natin. At ito yung gabay na makapagliligtas sa atin para tayo ay tamasahin natin yung pagpapala ng Diyos. Kaya tayo ay pakinggan mabuti itong mga binabahagi natin at yung mga ating narinig sa tuwing mga banal na misa at ibang mga paghahayag para isabuhay natin ito. Sapagkat ito yung gagabay sa atin kung paano tayo mamumuhay ng mabuti at mananampalataya sa Diyos. Sapagkat kung walang gabay, wala tayong papaniwalaan. Hindi natin malalaman kung sino si Kristo, kung sino yung Panginoon Diyos. So kinakailangan mayroong mangangaral, mayroong magbabahagi niya. Kagaya ng simbahan, yan, patuloy na, kaya nga pinababa Panginoon sa Kristo, may propeta, kinakailangan may aral, mayroong magsasalita. Bagamat ang Panginoon Diyos ay ito ay inihag sa pamamagitan ng kanyang mga gabay. Yun. At muli doon sa interfaith unity, magkaisa tayo diyan at magunawan tayo ng mga reliyon sapagkat may mga iba-ibang paniniwala, hindi lamang Kristiyano meron sa mundo ito, kundi meron ding iba't ibang paniniwala na sa kanilang Diyos o maaaring iba't ibang way sa pananampalataya natin sa ating banal na Panginoon Diyos. Tayo ay mayroong mga ibang pananampalataya na sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos Ama, mayroong ibang way na pananampalataya tayo sa true Christ. Tayo mga Kristiyano Katoliko, sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, yung kanyang bugtong na anak, doon tayo yan yung gabay natin para manampalataya sa Panginoon Diyos. Yung mga relihiyon ay sa propeta sila naniniwala, kagaya ng mga ibang base ng Moises, sina Abraham at saka yung mga patriarch at iba't ibang mga propeta, doon sila yun ang gabay nila para palatayaan yung Panginoon Diyos. Yun din nagiging gabay din nila Panginoon sa Kristo, kaya lang yung iba paniniwala sa kanya bilang propeta. Tayo mga Kristiyano, kinikilala natin ang Panginoon sa Kristo bilang bugtong lanak at ring propeta na sinasabi niya rin sa kanya sarili. Ganon din siya kinikilala nung iba. That's the way na nanampalataya sa Diyos. Tayo sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo at gayon din meron din gabay yung pinaniniwalaan yung gabay ng mga propeta hanggang sa Panginoon sa Kristo. So yun. At muli, doon sa CBCP and Vatican Church ay kayo patuloy na maliwanagan, magabayan kayo ng banal na Santa Maria at patuloy nyo pagbukang katawan sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo at mabuting balita. At ang Bibleized promotion sa ating munting kakayanan, patuloy sa ating mapagbuklod ang sangkatauhan sa pananampalataya sa banal na Panginoong Hesus Kristo at mabuting balita. At tayo patuloy na gabayan ng banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanag pagmimilagro sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos yan. At iba't ibang pagmimilagro o gabay ng ating banal na Panginoon Diyos para unarin niyo sa katawan sa pananampalataya sa Kanya mula Panginoong Kristo. Yan. At doon sa mga kapamalaan, kayo ay maliwanagan at kayo ay talimain niyo yung mabuting balita. At sa gayon, kayo makapamahala ng mabuti, patas ng station at may natutugon niyo yung karapatan ng bawat isa na nais din ng ating Panginoon. Magandang hapon sa inyong lahat at God bless you all.